Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kasalukuyan po ngayon nasa area tayo ng Nobeleta going to Cavite City. So update po natin yung ginagawang Nobelex dito na kung saan kung di tayo nagkakamali project to ng local government at saka national pangunguna ng DPWH. Meron din pong isa tayong follower na kung saan nag-request na baka raw pwedeng bisitahin natin yung ongoing project na Nobelex dito sa Nobeleta, Cavite, kung ano na status. So pati rin po tayo is excited dahil hindi pa tayo, first time pa lang tayo dumaan dito sa area na to. So magandang ma-explore natin mga kapatid. Paglampas yun ng tulay, pag galing ka ng kanto ng Nobeleta, pakanan. Pag galing naman kayo ng Cavite City, pakaliwa po ang daan dito. So simentado naman ang gilid dito, the rest din sa gilid, hindi pa gaano ongoing pag ginagawa. So napakalaking bagay nito sa mga taga Cavite City, Nobeleta, o sino mga commuters na manggagaling ka ng Cavite City, papalabas ka ng mayroon din kasing labas sa may Santa Isabel. Ito yung maliit na kalsada kung saan kasya naman ang four wheels at saka mga motor. So may ilan-ilan na hindi pa simentado sa area na to. So banda roon na may kaunting rough road lang din, so matatapos din naman to. So kagandahan nito nung dumano tayo rito, so parang 3 minuto lang o 4 na minuto magmula dito sa kanto ng Nobeleta going to Cavite City, palabas ng Santa Isabel sa pinaka main road. Kung di ako nagkakamali, na 3 to 4 minutes ang tinagal natin. So napakalaking bagay yun nito sa mga taga Cavite City pagka ito na ayos na maigi. Dahil lalong bibilis dito kasi yung tumbok dito doon sa may tulay, palabas naman siya ng Cavitex. So makikita nyo mga meron, nilipara natin ng drone, nilipara ako ng drone. So napakalaking bagay yun nito pag natapos nito. Kahit ngayon kahit four wheels kayo, kasang-kasya naman. Although doon sa unahan na papasok ng Santa Isabel, medyo makipot na yung kalsada. So meron naman mga area na maluwag na pwede tumabi pag nagkasalubong. Pero pag motor ang dala nyo rito, dire-diretso, maganda yung kalsada, maayos ang pagkakagawa. So no worry. Ang ano ko lang dito, hindi ko lang alam kasi hindi pa tayo nakakandaan ng gabi dito. So kung four wheels ang dadalhin rito, gabi, bandang gabi, medyo alanganin tayo dahil makipot ngayong kalsada. Pero nasa inyo, kung magaling naman kayo magmaneho, wala pong problema. So pagdating dito, bala ko saan dumiretso kasi iniisip ko yung diretsong yun, tumbok Cavitex. Yun nata yung pinaka ng project na to, tutumbok ng Cavitex. So nag-alangan tayo dahil rough road nga pababa ng tulay. So minais nating pinaniliparan lang natin ng drone. So inyong makikita rito yung kalahati is sementado na yung papunta ng Santa Isabel. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ang tumbok dito Cavitex, hindi tayo nagkakamali. So napakalaking bagay nito, malaking highway na to pag ito yung natapos na bypass road. So napakalaking pakinabang nito. Kung alimbawa galing ka ng Nobeleta para lang hindi ka maka-traffic sa may Sayus at saka pwede ka dumaan dito palabas ng Cavitex. So ganun din mga taga Cavite, siyempre minsan may bumibisita rin tayo na Cavite, Nobeleta. So mapapakinabangan natin to. So napakalaking bagay. So mahirap naman natin kumpara sa ibang bansa na mabilis talaga yung proyekto nila, mga project, dahil sila mayayaman sila. Pangalawa, kumpleto sila ng mga equipment. Tayo kasi medyo mahirap pa ng bansa, kumbaga tumataas pa lang maangat pa lang ang ating ekonomiya. At darating ang panahon din na tayo kung tayo nagtutulungan, dasal, tulungan natin ng gobyerno, ganun ng gobyerno natin, magkaroon ng malasakit sa mamamayan, pagmamahal sa mamamayan. So napakagandang project ko yung ganito kasi may ibsa ng traffic dito sa may particular na ngayon dito sa may Aguinaldo Shrine. So talagang minsan pag talaga inabot ka ng traffic ngayon dyan, Tabon, sa may Tabon, Kanto. So napakalaking bagay yun nito kung ito tuloy-tuloy na pag naayos na yan. So kung kayo naman papunta galing Cavite City, dito na kayo dumaan sa diversion road na to. Ang labas nyo Santa Isabel. Yun nga sinasabi ko sa inyo, parang kung di ako nagkakamali, baka nasa 3 to 4 minutes lang magmula doon sa kanto ng Nobeleta papalabas ng Santa Isabel. Napakabilis talaga. Yung daan nga lang sa gabi, hindi natin inaano sa mga kababayan natin, lalo kung four wheels, kasi hindi pa natin natitingnan kung maliwanag ang ilaw rito. So kung magaling ka naman ng driver, hindi naman wala namang problema kasi may ilaw din naman. Tinano, ang ganda ng view. Makikita nyo to, parang dito na
dinaan to sa gitna ng tubigan eh. So napakaganda rito, ako yung natutuwa pagkat may nakita akong fishing spot. So mahilig din po tayo mag-fishing. Pagkakataon na to na babalik talaga ako rito eh. Pero Saturday o Sunday, so babalik ako doon sa may tulay na yun dahil nakikita ko may naniningwit roon. So sabi ko sa sarili ko, babalik ako Saturday o Sunday pag wala akong mga appointment. So dito, maluwag din naman. Maluwag yung kalsada, kasyang-kasya dalawang sakyan. Pagdating lang doon sa may bago makarating ng basta bukana ng Santa Isabel, yun, medyo makipot yung daan doon mga kapatid. So para sa akin, ako'y papasalamat dito sa may proyekto na lokal at saka national sapagkat unti-unti na ho gumaganda ang mga kalsada natin sa buong Cavite. Naalala ko nung araw ang Tehero, napakahirap po duman sa Tehero lalo pag banda alas 5 alas 6. O nagawa ng paraan, nagkaroon ng diversion road palabas doon sa papuntang 13. So napakaluwag na ngayon, no, hindi na ako kayo makakaranas sa ganong kahaba. Bagamat magkakaroon man ng traffic, hindi ganong kahaba ng traffic. So napakalaking bagay, unti-unti na umuunlad ang bayan ng Cavite. Kasi kung kukumpara mo naman ang ating bayan sa ibang mga probinsya, ay ni kabayo nga ho, may mga kalsada ron, ni kabayo, di makadaan eh. Sa atin, motor, may kaunting ako ipapasalamat, napakalaking bagay. Kaya ito ho yung kalsada na papasok na sa Santa Isabel. Hindi ko alam po sakop to na Santa Isabel. So medyo makipot. Pero darating din naman na araw ito mapapaayos din to ng local government. Magagawa nila pero palagay ko baka hindi na kasi kawawa din naman ang mga kababayan natin. Kung widening natin to, tatamaan yung kanilang mga pamamahay. So malaking malaking gastos din. Mga kababayan natin, mahirapan din naman kasi matagal na sila riyan, di na sila tamulat, di na sila lumaki. Ito na yung dito na yung nagis na mo na lugar. So tapos gigibahin. So ganyan, okay lang yan, yung mga ganyan diversion road. Nakasyang-kasya naman yung 4 wheels natin. Lalo ako sa motor, makapalaking bagay. So, pag nagawa na doon yung patumbok ng Cavitex, yun yung napakaganda lalo. So ang nakalagay doon sa report, so mga 15 minutes. Yung palagay ko 20 minutes from Cavite City o Noveleta going to Cavitex, Manila. So 20 minutes palagay ko kaya mo. So ang pag hindi pa natatapos yung ginagawa doon pa diretso ng Cavitex, so itong diversion road ng palabas ng Santa Isabel from Noveleta. So napakalaking bagay dito lalo kung nakamotor ka, nagmamadali ka. So hindi ka talaga matatraffic dito. Bihira na makakaranas ka ng traffic dito dahil dito hindi naman dinadaanan lagi ng mga 4 wheels. Ilan lang yung mga dumadaan dito, yung mga residente. So kung nakamotor ka at nagmamadali ka, papunta ka ng Cavite City o Noveleta, so maganda talaga dumaan dito. The best way to dahil hindi ka talaga matatraffic dito dahil hindi naman laging dinadaanan ng mga 4 wheels. So bagamat ito medyo makimpit na kalsada, so kasya-kasya naman kung motor lang. Pero pag 4 wheels, yun nga, medyo makimpit na kalsada. So kakanan na po kayo rito palabas ng Santa Isabel. Doon po sa unang tulay nga pala, may nakalagay naman na signage palabas ng San Juan, Noveleta at saka papunta ng Kawit. So may signage naman sila doon sa may Bukana. So ito na yung palabas ng Santa Isabel. So kung di ako nagkakamali, ito na yung kanilang eskwelahan at tapos dito yung barangay. So kung andala mo lang motor, napakaganda dumaan dito. So pagka 4 wheel kasi siyempre makipit din ang daan eh. Ang inaalala ko rito, baka naman yung mga kababayan natin dito, mga nakatira rito, pag dumami volume ng mga 4 wheels, palagay ko baka mahirapan naman. So sa ngayon, sa experience natin ngayon, wala namang gano'ng dumadaan ng 4 wheels. So, pero advisable dito kung nakamotor ka lang at ikay papunta na Cavite City o ng Noveleta, so napakalaking bagay ho dito dumaan dahil wala ho gano'ng traffic at mabilis. Shortcut talaga, diversion road talaga ika nga. So malaking bagay din doon pag nagawa na yung malaking kalsada na ginagawa doon ng ating local at saka national, headed by the DPWH, ang pagkakaalam ko. So ito na po yung palabas ng highway ng papuntang Kawit dito, tawag nito Aguinaldo Shrine, yung kaliwa. Papunta naman ng Noveleta yung pakanan. Medyo nagkakamakamali na tayo mga kapatid ito na yung pinaka-highway na papuntang Panamitan, Aguinaldo Shrine, papuntang Pinakayan, Palengke. So ito na yung daan. Meron din kalsada pala rin mga kapatid. Ang tumbok niya, pag ikay papunta naman na Centennial, Lutansa, may tumbok din dyan ang labas, bagong munisipyo, pakanan. So napakalaking bagay din ho yun. Wala masyadong traffic mga kapatid. So sana po, lagi nyo po ako suportahan. Nang sa ganon, patuloy po tayo sa ganitong mga vlog natin. Makapagbigay tayo ng counting update sa mga ginagawang kalsada, ibang mga proyekto ng ating gobyerno. So malaot din gaganda at gaganda ng ating
bayang Pilipinas. Humingi rin ako ng paumanhin kasi minsan nauutal ho tayo kasi napahirap po talaga mag-vlog na wala kang editor. Ako mismo nag-i-edit, may trabaho din po ako. So paumanhin po minsan nauutal tayo. So maraming salamat po at sana supportahan niyo ako lagi. Maraming salamat. God bless.